Magandang araw! Ang pag-aaralan natin ngayon ay una, kahalagahan ng hayop sa tao. Pangalawa, iba't ibang bahagi ng halaman. Simulan na natin. Ang layunin natin ay mauunawaan ang iba't ibang kahalagahan ng mga hayop sa mga tao. Unahin muna natin ang kahalagahan ng hayop sa tao. Ito ay aralin natin sa science. Ito ay nakabase sa MELC at ito ay pang week 3. Ngayon, ano ang mga hayop sa larawan at paano ito nakakatulong sa atin? Ano muna ito? Tama, ito ay isang baka. Ito naman, ano ito? Magaling, ito ay isda. Ngayon, ano naman ito? Mahusay, ito ay isang manok. At ang panghuli, magaling, ito ay paru-paro. Ngayon, paano kaya nakakatulong sa atin ang baka? Tama, ang baka maaari natin siyang pagkuhanan ng karne. Ang isda naman, ano naman ang naitutulong niya sa atin? Magaling, ito ay maaari nating kainin o kaya ay pwede nating alagaan. Yung manok kaya, ano naman yung nabibigay niya sa atin? Tama, nakakapagbigay ito ng itlog na ating kinakain o kaya pwede natin siyang gawing pagkain katulad ng fried chicken. At ang paru-paro, ano kayang ginagawa ng paru-paro? Tama, ito ay nagbibigay ganda sa ating paligid. Ngayon, marami ang mga kapakinabangan na nakukuha ng mga tao sa mga hayop na ito. Ngayon, isa-isahin natin. Una, ang mga hayop ay pinagkukunan ng pagkain. Malaking pinanggagalingan ng protina o protein na tumutulong sa pagbuo at pagsasaayos ng mga tissue sa ating katawan. Yung protina, nakukuha natin yung sa karne. Kaya ito yung mga hayop na maaari nating kuhanan ng karne. Una, itong baka. Siyempre, yung baboy at saka yung kambing. Tsaka yung manok at isda. Tama. Ito yung mga hayop na pinagkukunan natin ng pagkain. Yung sa manok, maliban sa karne, nakakakuha rin tayo sa kanya ng itlog. Pangalawa, ang mga hayop ay nakatutulong sa gawain ng tao at hanap buhay. Ano ba yon? Ang mga kalabaw at baka sa pag-aararo sa bukid. Tama, tinutulungan nila yung mga magsasaka para mag-araro. Kasi kung yung magsasaka, mag-isa lang siya, tapos aararuhin niya yung bukid o yung lupa, matatagalan siya, mahihirapan siya. Kaya yung mga kalabaw at baka, sila yung tumutulong sa mga magsasaka. Sunod, ang mga aso naman ay nagsisilbing bantay sa bahay. Tama, para siyang guard. Pag may pumasok na magnanakaw o kaya masamang loob, ang gagawin niya, tatahol siya. Meron din ba kayong aso sa bahay? Okay. Ginagamit ang mga kabayo at kalabaw sa transportasyon ng mga tao. Nakasakay ka na ba sa kabayo? Magaling kung nakasakay ka na sa kabayo. Yung kabayo, dati nung wala pang mga sasakyan, ang ginagamit ng mga tao para makapunta sa ibang lugar ay kabayo. Yan, katulad ng baka at saka ito, meron tayong aso at kabayo. Number 3, ang mga hayop ay nagbibigay ng materyales para sa pananamit ng mga taong naninirahan sa mga malalamig na lugar. Halimbawa na lang ng balabal, jacket at ibang kasuotang panlamig upang mapanatiling mainit ang katawan. Ito katulad na lamang nitong balahibo. Yung mga mababalahibong hayop katulad ng oso, yan, o kaya mga lobo, yan maaari natin kunin ang kanilang mga balahibo para gawing balabal o jacket. Para kapag malamig, pwede natin gamitin yon para mapanatiling mainit ang ating katawan. Meron pa yung tupa. Yung tupa, mabalahibo yun.
Yung balahibo niya, pwede nating gamiting jacket para hindi tayo lalamikin. Pang-apat, ang mga hayop ay nagsisilbing alaga at kasama ng mga tao sa bahay. Okay, malaking kapakinabangan ng maraming tao ang pag-aalaga ng mga hayop. Ayan, magbigay ka nga ng isang hayop na nakikita mo sa larawan na pwede mong alagaan. Tama, at tandaan ang mga hayop na inaalagaan natin ay syempre maaamo. Panglima, ang mga hayop ay may iba pang mahalagang tungkulin. Ano yun? Mahalaga sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Paano yun? Yung ibon at paru-paro, nagkakalat sila ng mga buto para sa pagpaparami ng halaman. Paano? Kasi yung ibon, kumakain siya ng mga prutas at yung ibang prutas na yun ay may buto o seed sa loob. Kaya pag kinakain niya yun, pagkatapos niya kainin ay pupupo siya tapos mapupunta yun sa lupa at magiging halaman. Samantalang yung paru-paro, pag sumisipsip siya ng nectar sa mga bulaklak, ay dumidikit sa paa niya yung mga pollen. Yung bulaklak, may pollen yun yung parang seeds na nagpaparami sa kanya para magkaroon pa ng maraming bulaklak. Pag lumilipad yung paru-paro, nahuhulog yung pollen dun sa paa niya. Kapag yung pollen napunta sa lupa, tutubo yun para magiging isang halaman o bulaklak. Sunod, ang uod, nakakatulong ito sa mabilis na pagkabulok ng organismo para maging pataba sa lupa. Kaya yung iba, naglalagay sila ng uod sa mga tanim nila. Nilalagay nila yun sa lupa para maging mataba yung lupa. Ngayon, gawin natin ang page 15. Kunin mo ang iyong papel, ilagay mo dyan ay page 15, gawain sa pagkatuto bilang 1. Okay? Hindi mo to kokopyahin, sagot na lang. Maglagay ka dyan ng page 15, gawain sa pagkatuto bilang 1, tapos maglagay ka sa papel mo ng 1 to 10. Okay? Tapos, letra lang ang isasagot mo. Ano yung mga letrang yon? A, B, C, at D. Okay? Anong gagawin natin? Piliin ang titik o mga titik, ibig sabihin pwedeng isang letra o dalawang letra yung sagot mo. Sa loob ng kahon na nagsasabi ng kahalagahan ng hayop sa tao. Isulat ang tamang sagot sa iyong papel. Okay? Ngayon, halimbawa, number 1, kalabaw. Okay? Ano kaya yon? A, pinagkukunan ng pagkain. B, katulong sa paghahanap buhay. C, nakatutulong sa pagpaparami ng halaman. Or letter D, nagsisilbing alagang hayop. Number 2. Ito ang pagpipilian. Letter A, pinagkukunan ng pagkain. B, katulong sa paghahanap buhay. C, nakatutulong sa pagpaparami ng halaman. D, nagsisilbing alagang hayop. Number 3, alimango o crabs. Ano kaya ang sagot? A, B, C, or D? Number 4, isda. A, B, C, or D? Number 5, kabayo. A, B, C, or D? Number 6, paru-paro. A, B, C, o D? Number 7, bubuyog o B? A, B, C, D? Number 8, ibon. A, B, C, D? Number 9, manok. A, B, C, D? Number 10, pusa. A, B, C, D? Kung hindi ka pa tapos, ay pindutin mo ang pause button. At kung tapos ka na, ay pindutin mo ang play button. Okay, mag-check na tayo. Lagay ng check pag tama, X kapag mali ang iyong sagot. Number 1, B. Ang kalabaw ay maaaring katulong natin sa paghahanap buhay. At pwede rin letter A. Okay, pwede rin natin siyang kunan ng pagkain yung karne niya. Okay?
Number 2, D. Ito ay isang alagang hayop. Number 3, A. Ito ay pinagkukunan natin ng pagkain, ang alimango. Number 4, ang isda. Pwede siyang A, pinagkukunan natin ng pagkain, at pwedeng D, nagsisilbi nating alagang hayop katulad ng mga nasa aquarium. Number 5, yung kabayo, siya ay B, katulong natin sa paghahanap buhay. Number 6, paru-paro, ito ay letter C, nakatutulong sa pagpaparami ng halaman. Number 7, bubuyog, ito ay C din, ito ay nakatutulong sa pagpaparami ng halaman. Number 8, pwedeng dalawa yung sagot. Yung ibon, pwede siyang C, nakakatulong sa pagpaparami ng halaman. At letter D, pwede rin siyang maging alagang hayop. Number 9, ito ay letter A. Yung manok, pinagkukunan natin ito ng pagkain. At number 10, letter D, ito ay nagsisilbing alagang hayop ang ating mga pusa. Okay. Ngayon ay may babasahin akong maikling kwento. Tapos mamaya magsasagot tayo ng tanong. Okay. Makinig ng mabuti ha. Pamamasyal sa lawa at bukid. Ito ay kwento ni Maria Leonora M. Natividad. Isang araw ng Sabado, sila Hana, Joram at Jolo ay namasyal sa kanilang lungsod. Una nilang pinuntahan ay ang fishing port sa lawa ng Laguna. Namangha sila sa mga yamang tubig gaya ng hipon, tulya, ayungin, bangus, mamali, at biya na nakahilerang paninda sa mga pantalan. Hatid nito ay pagkain at pera sa masipag na mangingisda at tindera. Sa bukid naman ay nakita rin nila ang mga alagang hayop gaya ng manok, kambing, kalabaw, itik, baka at baboy. Ito ay pinagkukunan din ng kita at pagkain. Napakasaya ng Sabado na nagsilbing araw ng kanilang pamamasyal pagkalipas ng maraming buwan ng pagpapatupad ng quarantine dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19. Ngayon, tignan mong mabuti ang nasa larawan ha. Meron tayong hipon, tulya, tignan ang larawan, ayungin, yung ayungin mukha siyang pirana, bangus, tignan mong maigi ang buntot niya, ito ay patusok. Ang mamali, tignan mong maigi yung isda, parang kakaiba yung itsura niya. At biya, yung biya para siyang may mga dots o parang may mga itim-itim. Okay, tandaan na, hipon, tulya, ayungin, bangus, mamali at biya. Tandaang maigi. Okay? Ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Unang bilang, ano-anong hayop ang nakita nila sa fishing port at sa bukid? Ilagay ang iyong sagot sa comment section. Number 1, ano-anong hayop ang nakita nila sa fishing port at sa bukid? Number 2, ano ang kahalagahan ng mga ito sa tao? Bakit kaya ito mahalaga? Ilagay ang sagot sa comment section. Kung hindi ka pa tapos, ay pindutin mo ang pause button at kung tapos ka na, ay pindutin mo ang play button. Ngayon, sagutin naman natin ang page 16. Ilagay mo dyan sa papel mo, page 16, gawain sa pagkatuto bilang 3. Okay, sagot na lang. Sagot na lang. Maglagay ka lang dyan ng 1 to 10. Anong gagawin natin? Isulat sa iyong kwaderno o sa iyong papel ang pangalan ng hayop na makikita sa larawan. Ibigay ang kahalagahan nito para sa tao. Pero sa ngayon, ang gagawin mo lang ay isulat mo lamang ang 1 to 10 at ilagay mo ang pangalan ng mga hayop na ito. Okay? Tukuyin mo sila kung anong tawag sa kanila. Okay? Makikita ang pagpipilian sa ilalim. May kahon dyan. Nandun yung mga pangalan. Ilagay mo lang kung anong pangalan ng mga hayop sa larawan. Okay? Unang bilang, ano kaya ito? Tulya, ito yung pagpipilian, tulya, hipon, bangus, mamali, ayungin, baka, biya,
Baboy, aso, itik. Number 1, tignan. Ano kaya ang tawag natin dyan? Sagot na lang ha, sagot na lang. Maglagay lang page 16, gawain sa pagkatuto bilang 3, tas 1 to 10, tapos ilagay mo lang yung pangalan. Okay? Number 2, tignan na larawan. Ano kayang tawag dyan? Piliin sa may kahon, sa ibaba. Number 3, tignan. Mukha siyang parang pirana. Ano kayang tawag natin dyan? Number 4, tignan ang buntot. Ito ay patusok. Okay, number 5, tignan maigi ang isdang ito. Ano kayang tawag natin dyan? Kakaiba yung itsura nyo. Number 6, tignan maigi. Kung mapapansin mo, meron siya mga itim-itim. Number 7, ano kaya ito? Number 8, ano kaya ito? Number 9, at pang-10. Number 10. Kung hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button, at kung tapos ka na, pindutin mo ang play button. Okay, mag-check na tayo. Number 1, ito ay hipon. Number 2, tulya. Number 3, ayungin. Number 4, bangus. Number 5, mamali. Number 6, biya. Number 7, baka. Number 8, itik. Number 9, baboy. At number 10 ay aso. Tandaan ha, ang kahalagahan ng hayop. Pinagkukunan natin siya ng pagkain. Nakakuha tayo ng karne o itlog. Ito ay mga halimbawa niya, baboy, baka, manok, kambing. Okay, pangalawa, nakakatulong sa gawain ng tao o hanap buhay. Paano yon? Bilang transportasyon at pag-aararo ng lupa. Anong halimbawa ng mga hayop yon? Kalabaw, kabayo. Okay, sunod, materyales para sa pananamit. Ito, halimbawa na lang ay yung balahibo na nakukuha sa mga hayop katulad ng tupa at saka ng oso. Sunod, nagsisilbing alaga at kasama ng mga tao sa bahay. Katulad ng pagiging bantay sa bahay ng aso at saka ng pusa. Sunod, pagpaparami ng mga halaman. Paano nangyayari yun? Nahuhulog ang pollen o naikakalat ang buto o yung seeds. Anong hayop yung gumagawa nun? Ang ibon at ang paru-paro. Okay? Pwede din ang bubuyog. Okay? Ngayon, dumako na tayo sa iba't ibang bahagi ng halaman. Ito ay pang week 4. Ngayon, ano ang mga halaman na ito? Dito muna tayo sa una. Ano kayang halaman ito? Tama, ito ay papaya. Ito namang pangalawa. Magaling, ito ay nyog. Itong pangatlo. Tama, ito ay gumamela. At ang panghuli, mahusay, ito ay santan. Ngayon, ano kaya yung mga parte ng halaman na nakikita mo sa papaya? Magbigay nga ng 2. Magaling. Ang nyog naman, magbigay ka nga ng parte ng halaman na mayroon ang nyog. Mahusay. Ang gumamela naman. Magaling. Ang santan, anong parte ng halaman ang meron siya? Magaling. Kung mapapansin mo, ay may iba't ibang bahagi ang mga halaman. Karamihan ng mga halaman ay may ugat, tangkay, dahon, bulaklak at bunga. Ngayon, ito ang parte ng mga halaman. Meron dahon, tignan maigi kung saan nakaturo ang palaso o ang arrow, ang bulaklak, ang bunga, ang tangkay at ang ugat. Ngayon, ang ugat, ito ay nasa ilalim ng lupa. Nagbibigay ito ng tatag sa halaman sa pagtayo sa lupa. Ibig sabihin, siya yung naka-anchor para kapag may malakas na hangin, hindi siya tatangayin ng hangin. At kung mapapansin mo, ang ugat nasa ilalim siya ng lupa. Bakit? Kasi sa ilalim ng lupa, kumukuha siya ng tubig at saka ng mineral or nutrients. Sumisipsip ng tubig at mga mineral mula sa lupa upang padaluyin sa tangkay at mga dahon ng halaman. Okay, ang ugat ang sumisipsip ng tubig at mineral sa lupa. Ngayon, meron din tayong root system.
Yung mga halaman, may iba't iba silang klase ng ugat. Yun yung tinatawag nating root system. Meron tayong taproot, fibrous, at pangunahing ugat. Dito muna tayo sa taproot. Ang taproot, ito ay may kakayahang mag-ipon ng tubig at starch sa kanilang mga ugat. Pag sinabi natin kaya mag-ipon ng tubig, parang juicy o mataba yung ugat niya. Okay, katulad na lang ng carrot. Ang carrot ay isang ugat. Ang patatas at saka ang singkamas. Yon ay halimbawa ng taproot. Dito naman tayo sa fibrous root. Ito ay mahahabang hibla ng ugat. Tingnan mo ang larawan, di ba? Magkaiba sila ni taproot. Si fibrous, hindi siya mataba. Maninipis na hibla lang siya ng ugat. Ang halimbawa nito ay palay, mais, tubo, at damo. Okay? Ang pangatlo naman ay ang pangunahing ugat. Ito ay umusbong mula sa buto gaya ng malalaking puno at namumulaklak na halaman. Halimbawa na lang ay mangga at nara. Tandaan ha, ang pangunahing ugat nanggagaling sa mga malalaking puno at namumulaklak na halaman. Ang fibrous roots dito naman ay mahabang hiblang ugat, okay? Parang buhok. Ang taproot naman, kayang mag-ipon ng tubig or starch, okay? Juicy, mataba yung roots niya. Taproot, fibrous roots, at saka pangunahing ugat, okay? Ngayon, dito naman tayo sa tangkay. Ang tangkay, ito ay inaalalayan nito ang mga dahon, bulaklak, at bunga ng halaman at saka siya yung humahawak sa parte ng halaman. Ito ay nagsisilbing daluyan ng tubig at ng iba pang sustansyang nagmumula sa mga ugat patungo sa iba't ibang bahagi ng halaman. Tama. Para siyang bridge. 'Di ba si roots, siya yung sumisipsip ng tubig at saka mineral. Si tangkay or system, dinadala niya sa iba't ibang parte ng halaman yung nasisipsip ng roots. Ngayon, dito naman tayo sa dahon o leaves. Ang malapad na ekstruktura o ang bahaging ibabaw nito ay sumasagap ng sikat ng araw. Okay, yung dahon sumasagap siya ng sikat ng araw. Bakit? Kasi ito ang gumagawa ng pagkain ng halaman na dinadala sa iba't ibang bahagi ng halaman. 'Di ba tayong mga tao, nagluluto tayo ng pagkain, nagluluto si nanay at tatay ng pagkain natin. Pero sa mga halaman, ang gumagawa nun ay ang dahon. Siya yung gumagawa ng pagkain nila. Paano niya ginagawa yon? Anong ingredients niya? Yung sikat ng araw. Tapos, kapag nakagawa na siya ng pagkain, dadalhin ng tangkay o ng stem yung pagkain na yon sa iba't ibang parte ng halaman. Ngayon, dito naman tayo sa bulaklak. Ang bulaklak, ito ay bahagi na tumutulong sa pagpaparami ng karamihan sa mga halaman o ang tinatawag na reproductive organ ng halaman. Bakit? Kasi yung bulaklak, meron siyang pollen. Yung pollen, kapag pumunta yun sa lupa, pwede siyang maging isa pang halaman. At saka, ito ay isang kaakit-akit at makulay na bahagi ng halaman. At ito rin ay maaaring maging bunga. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa bunga o yung fruits. Ang bunga, ito ay hinog na ovaryo ng bulaklak. Okay, ito na yung, 'di ba kanina, yung bulaklak kasi nagiging bunga yon or nagiging fruits. Ang ibang halaman ay namumunga habang ang ilan naman ay hindi. Ang mga bunga ay nagkakaiba sa laki, sa hugis, kulay at bilang ng mga buto. Okay, ang ibang bunga o fruits tulad ng santol, langka at bayabas ay nagtataglay ng maraming buto. Pero ang ibang bunga tulad ng mangga at abukado ay meron lang silang isang buto. Ngayon naman ay sagutan natin ang page 19, gawain sa pagkatuto bilang isa.
Kunin mo ang iyong papel, sagot na lamang. Ilagay mo dyan page 19, gawain sa pagkatuto bilang isa. Maglagay ka ng 1 to 4. Okay, piliin lang ang letra ng tamang sagot. Anong gagawin natin? Pag-aralan ang mga ugat ng halamang nasa larawan. Piliin sa kahon ang uri ng ugat nito. Okay, isulat ang iyong sagot sa papel. Letter lang ang pipilian na. Ito ang pagpipilian. A, mahihiblang ugat o fibrous root. C, taproot or B, pangunahing ugat. Okay, number 1, punong kahoy. Ano kayang uri ng ugat o root system ang meron ang punong kahoy? A, mahiblang ugat o fibrous root. B, pangunahing ugat. Or letter C, taproot. Okay? Number 2, damo o yung grass. Okay? Ano kayang klaseng ugat ito? A, mahiblang ugat o fibrous root. B, pangunahing ugat. Or letter C, taproot. Number 3, carrot. A, fibrous root, B, pangunahing ugat, or C, taproot. Number 4, palay. A, fibrous root, B, pangunahing ugat, or letter C, taproot. Kung hindi ka pa tapos, ipinutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, ipinutin mo ang play button. Number 1, tamang sagot ay letter B, ito ay pangunahing ugat. Number 2, ito ay letter A, fibrous root o mahihiblang ugat. Number 3, ito ay C, taproot, kasi 'di ba? Juicy o kaya mataba yung root niya. At number 4, ito ay letter A, fibrous root ulit. Ngayon naman, gawin natin ulit ito, pero sagot na lamang. Ilagay mo dyan sa iyong papel, page 19, gawain sa pagkatuto bilang 2. Tapos maglagay ka lang ng 1 to 5. Okay? Ang pagpipilian ay itong ugat, tangkay, bunga, dahon at bulaklak. Anong gagawin natin? Suriin ang larawan sa ibaba. Okay, tingnan mabuti daw. Piliin sa kahon ang bahagi ng halaman kung saan nakaturo ang palaso o yung arrow. Isulat ang iyong sagot sa notebook. Kaya hindi mo na kailangan kopihin yan. Maglagay ka lang siya ng page 19, gawain sa pagkatuto bilang 2. Tapos maglagay ka ng 1 to 5. Yung pagpipilian mo, yung mga kahon. Okay? Kung hindi ka pa tapos, ay pinutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, ay pinutin mo ang play button. Number 1, bulaklak. Number 2, bunga. Number 3, dahon. Number 4, tangkay. Number 5, ugat. Tandaan ha, ito ang iba't ibang bahagi ng halaman. Meron tayong ugat, tangkay, dahon, bulaklak, at bunga. Sa ugat, ito ang sumisipsip ng tubig at mineral sa lupa. Meron din tayong mga root system, 3 yon. Una, taproot. Ito yung mataba yung root niya, tapos pwedeng kainin. Pangalawa, yung fibrous root. Ito yung parang buhok yung ugat, sobrang dami. Pangatlo, yung pangunahing ugat. Nakukuha natin to sa mga punong kahoy, sa mga puno, o kaya sa mga halaman na namumulaklak. Pangalawa, yung tangkay. Ito ang nagsisilbing daluyan ng tubig. Pangatlo, ang dahon. Ito ang sumasagap ng sikat ng araw upang makagawa ng pagkain. Ang bulaklak, ito ang pagpaparami ng halaman. Ito ay makulay na bahagi ng halaman. Okay? At tandaan, ang bulaklak nagiging bunga o fruits. Ngayon, yung bunga, ito yung hinog na ovaryo ng bulaklak. Ito rin ay may buto o seeds. May iba't iba rin tayong buto. May mga halaman na may maraming buto. Magbigay ka nga ng isang halimbawa ng prutas na may maraming buto. Tama. At meron ding mga prutas na meron lamang isang buto. Magbigay ka nga ng isa. Magaling. At dyan na nagtatapos ang ating pag-aaral. Paalam!